Gabayan tayo ng ating Diyos Ama na lahat ng inuupot pinipwesto natin ay makatulong sa kapwa nating Kalumpitenyo. Kaya Fernan, maraming salamat at ituloy mo lang ang iyong paglilingkod. Mabuti ang iyong hangarin, maraming distraction, pero huwag kang tumingin dun sa, sabi ko nga, negative. Lagi lang tayo mag-undo sa laging nasa ayos, nasa tama, at hindi tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali. Kaya thank you sa pag-host mo today. So sa lahat po ng mga kasama kong naglilingkod dito sa munisipyo, alam ko iba-iba ang mga trabaho ng bawat isa. Magtuon lang tayo dun sa tama, no? Maging patas tayo sa lahat ng bagay. Maaaring may makikiusap, maaaring pagbibigyan, pero kung alam naman natin na hindi makakabuti sa sambayanan, mag-isip tayo. At kung sa tingin natin, in-doubt tayo sa mga bagay na didesisyonan natin, nandito ako, nandito si Doc Sar, nandito ang mga konsehal ng bayan. Nandito kami para ayusin ang anumang sitwasyon. Sa lahat ng mga kapulisan, kailangan namin kayo para maging payapa ang bayan ng Kalumpit. Wala akong ibang ipag-uutos sa inyo kundi kabutihan ng bayan natin. Lahat naman ng opinion, lahat naman ng suggestion, open naman yon. Tatanggapin naman yon. Pero at the end of the day, babalansihin yon kung ito ba'y makakabuti o hindi. No? Sa bawat isa sa atin, merong mga personal na mga dinadala, kung ano man yan. Pero pagdating dito sa trabaho, iwanan muna natin sa bahay para mas makapag-isip tayo ng tama at makapag-desisyon tayo ng maayos. Sa posisyon na meron ako ngayon, at kahit na kanino man na tao, hindi laging smooth ang nangyayari sa buhay o sa trabaho natin. Pero sabi ko nga, hindi lang naman ang tao ang nag-decision kung ba tayo nandito sa pwesto na ito. Walang ibang may gusto, kundi ang Panginoon, kaya tayo nandito. So, maging matatag tayo dahil meron tayong tungkulin at responsibilidad na dapat natin gawin. Nakita ninyo yung munisipyo natin, unti-unti, naayos natin. Nung pumasok ako dito, naabutan ko rin yung bagyo. So, umuulan sa labas, umuulan din sa loob ng munisipyo. So, yung mga ganong bagay kailangan pagtuunan din. Susunod at susunod doon ang ating isip at puso para makapaglingkod tayo ng maayos. Dati, kapag sinerch natin ang bayan ng Kalumpit, laging lumalabas doon, baha. Puro baha, puro baha. Pero ngayon, kapag sinerch na natin ang bayan ng Kalumpit, meron na tayong Longganisa Festival. 2 taon na natin sineselebrate ang Longganisa Festival. At even yung mga ibang bayan na nagko-congratulate sa atin dahil very successful ang ating Longganisa Festival. Sa tingin ko, ang pinaka-mahaba na budol fight ng Longganisa ay itong bayan ng Kalumpit. Kaya, pag sinerch mo yung bayan natin, hindi na baha, kundi meron ng kasiyahan dito sa bayan ng Kalumpit. At iyon ay nangyari at naganap dahil sa gusto nating maging masaya, maaliwalas ang paligid natin. At lagi nag-uumpisa lagi yun sa pagiging positibo. Sabi ko nga, talagang siguro sa politics, talagang maraming mga distractions. Siguro talagang sa politics, hindi mo masasabi kung sino talaga ang yung tapat, totoo. Pero sabi ko nga, just be kind for no reason. Basta maging mabuti ka lang, maging maayos ka lang sa paningin ng Diyos. No? Walang ibang kalaban ka at the end of the day, kundi sarili mo. Kapag alam mo sa sarili mo na maganda yung lumalabas sa bibig mo, maganda yung ginagawa mo sa kapwa mo, walang ibang mag-iisip nun. Walang ibang magdadala nun, kundi kayo, kundi tayo, kundi sarili natin.
Pagbigit mo sa gabi, ano ba yung ginawa ko? Ano bang ginawa ko? Nakatulong ba ako sa mayor o hindi? Ano bang ginawa ko? Nandyan ba ako para tingnan lahat ng mali ng mayor? O tulungan ko siya para mas lalong makatulong siya sa bayan ng Kalumpit? Sa akin, every time na pumipikit ako at matutulog ako sa gabi, wala akong ibang hinihiling sa Panginoon, kundi makasama ko ang mga totoong tao na talagang may kisagradong puso para sa paglilingkod. Ang pagpasok ko dito sa politics, hindi personal na interest ito. Kung ano man yung dumadaan sa akin, nare-receive ko na kahit na ano, sigurado yun, nai-spread ko yun sa mga kababayan ko. Lahat naman ng naupo at lahat naman ng mga lingkod bayan, walang gagawin yan kundi tumulong sa kapwa niya at kung meron niyang natitirang kahit ultimong piso sa bulsa niyan, ilalabas at ilalabas niyan. Mula sa akin, Dr. Sar, lahat ng mga konsehal, basta pag may humingi ng tulong, sigurado ibibigay yan. Yung pagbigay ng tulong sa kapwa, yung house to house, yung pakikipag-usap sa mga may problema, lalo na kung nakapila dyan sa munisipyo, sa office mo, hindi mo naman pwedeng tagihan yan eh. Dahil isa yan sa sinumpuan mong tungkulin na tumulong ka sa kapwa. Kung sino yun nandyan, kung hindi mo naaabot, merong mga nandyan na kung pwede magsabi sa'yo para makatulong ka. So, sa akin siguro may pagkakalob sa akin ng Panginoon yung 3 terms o 9 years dito sa bayan ng Kalumpit. Itutuot ko pa rin kung ano ang mas kailangan ng bayan natin. Ang pagtulong nandyan na yan. Kahit na sinong politiko, tutulong at tutulong yan. Nandyan na yan. Intact na yan. Pero ano ba ang kailangan ng bayan natin? Kahit itong munisipyo natin, yung pinapatayuan ng munisipyo natin, atin ba itong lupa na ito? Hindi. Hindi atin ang lupa na ito. Yung palengke natin, tumanda na tayo, palengke na natin yung kung nasaan yung palengke ngayon. Bago natin makuha yung lupa na yan, maraming salita at maraming pinagdaanan sa butas ng karayom. Pag sinabi natin butas ng karayom, talagang napakahirap at imposible na magawa natin, na makuha natin ang lupa ng kung saan ang palengke ngayon. Mayor, mo kong galawin kasi makakalaban natin ang pare. Makakalaban natin ang Catholic Church. Pero kung titignan mo, bakit natin kakalabanin? Magbabayad naman tayo ng tama. Di ba? Idadaan naman natin sa tamang proseso. Di ba? And I'm sure, ang simbahan naman ay wala namang ibang gusto yan kundi makatulong din. So, in-advise ako, huwag na natin galawin kasi baka matalo ka na sa susunod. Eh kung walang magiging matapang na mayor, baka hindi na rin natin makuha ang palengke. Kailan pa? At saan lugar sa bayan ng Kalumpit ang dapat nating ayusin? Palengke. Hahayaan na lang ba natin yung mga kababayan natin na humila, humingi ng ayuda every time na may baha sa atin? Hindi na ba natin tuturuan ng mga kababayan natin na mangisda at sila mismo matuto sila kung paano nila buhayin ang sariling pamilya nila? Napakasarap ng bawat isa sa atin na nagtatrabaho tayo at hindi tayo nakapila sa labas. Napaka-bless natin na ganun tayo dito. Lahat na nandito dahil halos lahat nandito pera sa mga estudyante. Lahat na nandito may trabaho. At lahat ng sweldo na nare-receive natin monthly, yun ay dahil sa tax ng mga Kalumpitenyo. So, sa atin, kung ano sa tingin natin na yun ang dapat makakabuti sa bayan natin at mas makakatulong sa karamihan ng Kalumpitenyo, yun ang gawin natin. Kung ang iisipin ko, kung mananalo ako sa susunod, eh mananalo ako dahil tama ang ginagawa ko. Diba? Sa dulo naman, ang nagwawagi sa mata ng Diyos kung ano yung kabutihan ng nasa puso mo eh. Yung pag-judge ng tao, hayaan mo na sila. Sabi nga sa magkakapatid, kahit isa lang ang nagluwal sa inyo, iba-iba pa rin ang ugali ninyo. At hindi kayo pwede i-compare sa isa't isa. Iba ang pamamaraan ng accounting, ng budget, ng treasurer. Iba lahat ng pamamaraan ng bawat department. Pero kailangan natin respetuhin kung ano man ang nasasakop doon sa tungkulin na yun. Mapamilya man yan, magobyerno man yan, ma-private man yan. Minsan, mas madali pang masama. Kasi gagawa ka lang ng salitang o kilos na ano. Pero, mas madali ang maging mabuti. Mas masarap po na
natin maging mabuti. Alam nyo, sa trabaho natin na ito, ano man ang posisyon mo, mayor ka man, o vice mayor ka man, o konsehal ka man, o kung ano man ang posisyon na meron kayo ngayon, mas piliin nyo maging mabuting tao. No, Charo? Naka-live ba? Hindi? Live mo! Charo, kaibigan ko to. Wala pa ako dito sa politics. Magkaibigan na kami. Anya, Julie, Leia. Kakaibigan na kami. At kahit kami magkakaibigan, on and off din kami. Nung lumalaman ako, gumawa kami na GC. Si Bernard, Charo ako. Wala pa isang oras na bumuwag yung GC kasi nag-aaway-aaway kami. Pero at the end of the day, nagkakasundo kami. Kasi isa lang yung gusto namin. Gusto namin makatulong sa Kalumpit. Gusto namin makatulong sa bayan. Si Charo, nung lumalaban ako sa politics, nasa akin niya. Ngayon, nandun na siya kay Dr. Sar. Parehas pa sila ng color. The dog, it's a yellow. Kung titignan mo yung siguro simpleng bagay, si Dr. Sar, bakit naging yellow ang color? Siguro kinakalaban na hindi na siguro kakampi si Mayor. Pero kung titignan mo, on the positive side, kung titignan mo, yun ang favorite ni Doc eh. Yun ang gusto niya eh. Bakit iisipin na magkalaban kami? Hindi kami magkalaban, hindi kami magiging magkalaban. Sabi ko nga, si Doc Sar, hanggang kaya gusto niya maging vice mayor, ay siya talaga magiging vice mayor, huwag lang mayor, no? No. Dami-dami hong mga salita na ganito, ganyan. Pero sabi ko, nandito ako sa gitna, babalansihin ko ang lahat. Mas pipiliin ko na magkasundo kami lahat ng mga SP. Kahit na ang original na magkakasama, Tita Ganda, Ms. Agnes, Ate Mau, Jojo, Dr. Sar, kami yung mga original na magkakasama. Wala lang sila, Ate Telma, Cons Lucy, Cons Lily, Cons Alvin, Cons June. Hindi namin kasama sila sa nung lumalaban, pero kita nyo, maayos pa itong munisipyo. Magkakaroon pa tayo ng palengke na ongoing ngayon. Magkakaroon pa tayo ng dialysis center. Maayos pa natin yung pumping station dito sa may Corazon, Panyugan. Nalito na ako, tapusin kasi. Corazon. So, seryo bayan natin, nakita natin na parkingan ng mga motor, pero ngayon, nakita nyo naman, kahit tayo nyo tignan, sigurado makikita ninyo. No? Pero naaayos natin, at lahat ng mga to, lahat ng mga konsehal na hindi namin kasama, pinipili nila na makatulong sa bayan. Hindi, wala sa isip nila na hindi kami magkakakampi. Pag inisip natin yun na hindi tayo magkakakampi, wala tayong ma-accomplish. Walang progress, walang development. Pero dahil lahat ng inupo ng Diyos at pinagkatiwalaan ninyo, nagtutulong-tulong kami para sa bayan ng Kalumpit, hindi lang sa iisang tao. Kita mo marami tayo nagagawa. Marami tayo na-accomplish. So tuon lang tayo doon. Kung kami lang na magkakasama, intact na yun eh. Pero yung sa lima na hindi namin kasama, dahil mas pinili nilang maglingkod, kita niyo po, may nangyari sa bayan. May signature project na nagawa tayo sa bayan ng Kalumpit. And at the end of the day, iisipin mo, gusto ko bang ituloy ito na magtuloy-tuloy yung progress ng Kalumpit? O gusto ko hanggang dito na lang? O gusto ko bumalik na lang sa dati? 2024 na, matanda na rin tayo. May mga anak tayo, bata, may mga apo na rin tayo. Ano bang gusto natin kamulan nila sa bayan natin? Diba? Ihiwalay natin yung kung ano yung nakasanayan natin. Maging modern na yung isip natin at yung pagiging tanggap natin sa pagbabago. Hindi madaling gawin ng changes. Kahit na saan man sitwasyon. Hindi madaling tanggapin. Pero tingnan mo, isipin natin, ito ba'y makakabuti sa bayan ng Kalumpit? Ito ba'y makakabuti sa mga kapwa ko Kalumpitenyo? Ito ba yung makakalesen sa pagpila ng ayuda? Ito ba yung makakalesen na tingin sa mga Kalumpitenyo ay kapos? Pero kapag natapos natin itong palengke, ito yung mag-open ng oportunidad sa halos lahat ng mga Kalumpitenyo. Trabaho, negosyo, at yung may able na magtayo ng negosyo, wala naman din makukuhanin na trabahante yan kundi mga taga-Kalumpit. So, unti-unti. Kaya sabi ko at the end of the day, ano ba mas gusto natin? Paangat tayo o eto lang tayo? O dito lang tayo? Kumbaga, sige, ito yung nakasanayan natin. Sige, hanggang dito lang tayo. Kaya nga sinasabi ko, sana lahat ng mga naupo,
At I'm sure lahat ng mga nakaupo, political will. Kasi kung wala kang political will, lagi mo iisipin, Mayor, magagalit yan, malaking pamilya yan. Mayor, maganda yan, dapat ibigay mo, magagalit yan. Alam mo nang mali eh. Mali na nga eh. Diba? Ngayon, kung gustong bigyan nyo, di tama, tulungan na nandito sa munisipyo. Ano ba yung proseso na dapat ayusin? Hanggang sa matama. Yung mga ganun simpleng bagay, minsan, pero sana mas maging matatag, no? Maging matatag sana lahat ng mga lingkod bayan. Kung hindi ka magiging matatag dun sa tama, ano ba? Wala na talaga mangyayari sa bayan ng Kalumpit. Ganto na lang tayo. Yung sa Oscar natin, nung nakita ko yon, nasa second floor. Eh, syempre halos pumunta doon yung sa nagte-therapy. Eh, hindi naman lahat. Kaya yung paa nila, hirap silang umakyat o ano. So, iyon nakikita natin unti-unti. Dahil sa dami natin dapat ayusin. Ang dami-dami natin dapat ayusin. Nung pag-upo ko, talagang hindi naman lahat kaya ng sabay-sabay. Hindi talaga makakaya ng sabay-sabay. Kung ano yung kaya natin parallel na trabaho, parallel natin. Pero yung mga renovation, repair, lahat yan, hindi naman basta gusto na natin yun na yun. Andiyan si Gemma, masakit na ulo. Tichari at Itres. No? So, may mga budget tayong dapat i-consider. Saan natin kukuhanin, magagawa ba natin? Or else, ano tayo baka matabunan na tayo sa utang natin. So, ang dami natin dapat i-consider. Pero, sana sa inyo po lahat, tulungan ninyo ako na makita ang problema. Sabihan ninyo ako anong problema. Kahit na ano pa, basta usaping bayan, basta usaping munisipyo, wala kayong ibang magsasabihan, wala kayong ibang didiretsuhin kung anong problema. Kung sa tingin ninyo masusolve ninyo, solve ninyo ng tama't ayos. Pero kung sa tingin ninyo alanganin kayo na hindi nyo masusolve, puntahan ninyo ako. Kung wala ko, nandiyan si Faisal. Kung wala ko sa palengke, nandiyan si Kuya Boy. Kung may problema sa Tesla, nandiyan si Fernan. Kung may problema sa accounting, nandiyan si Ate Gemma, Ate Chari. Kung may problema sa lumas, Kuya Ferdi nandiyan. So, ilagay ninyo, idiretso nyo dun sa tamang tao magdidesisyon. Alisin na natin yung mga gossip, Marites, Marisol, o ano man may bago ngayon, tanggalin na natin yun. Kasi hindi natin matadirect yung problema at hindi natin masusolusyonan ang problema dahil maraming sabit-sabit. Maraming salita-salita. Pag gano'n ang ginawa natin, hindi natin dinirekta dun sa tao makakapag-desisyon. Sigurado, gulo ang kalalabasan. Sigurado, hindi, alam mo, sanga-sanga na eh. So, anything na ano man ang problema ninyo, direkta ninyo sa akin at dun sa mga tao, alam ninyo makakapagbigay ng tamang desisyon at maayos na desisyon. Dun sa umpisa na yon, dun sa basic na yon, makita po ninyo, hahanga ang mga kalapit-bayan natin. Hahanga ang mga kahit hindi kapwa kalumpitenyo. Doon lang tayo sa direksyon na tama at ayos. Hindi din ako perfect. Kaya nga open ako sa opinion at suggestion. Kapag hindi ko nagawa, sabihin ninyo sa akin. Dahil hindi naman maaaring hindi porket ikaw ang leader, ikaw ang masusunod. Hindi ganon. Kapag nakita mo nalaman ko na ang opinion at suggestion ay kabubuti ng para sa lahat, ay naman. Eh kung puro isip mo lang ano mo, siguro kung gano'n ang ginawa ko, baka ni isa dito wala rin tumulong sa akin. So as a leader, lahat na nangyayari sa bayan ng Kalumpit, credit yun sa ating lahat. Longganisa Festival, itong munisipyo na inaayos natin, itong Sergio Bayan Park, kaya natapos natin yung RHU, in time, sooner or later, makakapag-transfer na sila dyan. Titignan natin yung sa Oscar, sa therapy natin, kung pwede rin dyan, tignan natin. So, maging open lang tayo sa suggestion, basta makakabuti ito sa bayan ng Kalumpit. No? So, anything na meron kayong in doubt, or anything na merong hindi nyo nasusolusyonan sa inyo, on your own, idiretso ninyo sa akin para magawa natin ang trabaho natin, masolusyonan natin ang tama. At kung dinadasal na patnubayan ng bayan ng Kalumpit, at the end of the day, kapag maayos ang ginagawa natin, matuwid ang ginagawa natin, walang ibang makikinabang, tayo rin Kalumpitenyos.